Sa September 23, inisyal na itinakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan po natin ang ilang bahagi ng unang pagharap ni Duterte sa ICC kagabi. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sa pamamagitan ng video conference, humarap kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawang first appearance 2 araw matapos isuko si Duterte sa ICC nitong March 12. Layo ng ICC procedure na beripikahin ang pagkakakilanlan ni Duterte bilang defendant. Ipaalam sa kanyang mga karapatan sa ilalim ng Rome Statute at kasong isinampa laban sa kanya. Ang first appearance ay hindi pa simula ng trial o paglilitis. Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. The day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. March 2025. Matapos ito, binasa sa chamber ang kasong isinampa sa dating Pangulo. Partikular na ang kasong Crimes Against Humanity dahil sa pagpapapatay umano sa hindi bababa sa 43 individual. 19 dito ay sa pamamagitan umano ng Davao Death Squad o DDS noong siya ay Davao City Mayor pa. 24 naman noong nakaupo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. 2 days ago. Samantala, binigyan naman ng pagkakataon si Attorney Salvador Mejaldea, counsel ni Duterte para sa initial appearance na mabanggit ang mga manifestation ng kampo nito kabilang na ang paraan ng pag-aresto kay Duterte sa Pilipinas. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Inihayag din ni Mejaldea ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang kliyente na hirap makarinig at makakita. Pero giit ng presiding judge na si Julia Motok na suwi ang kalagayan ni Duterte nang dalhin sa ICC. The court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Bukod dito, sinabi rin ni Motok na napaalam kay Duterte ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Article 66 at 67 ng Rome Statute. Aware din daw si Duterte sa mga kinakaharap niya. Muli ring inulit ni Mejaldea ang kanyang request para ipagpaliban ng pagdinig para matalakay ang mga paksa nito kasama ang dating Pangulo. Bagay na di pinagbigyan ng ICC dahil initial appearance pa lang ito at hindi na kailangang paghandaan. Sa September 23, 2025, inisyal na itinakdang confirmation of charges hearing ni Duterte kung saan tutukuyin kung sapat bang ebidensya ng prosecution para maisagawa ang paglilitis o trial sa kaso. Dito, maaaring hamunin ng kampo ni Duterte ang mga paratang ng prosecution laban sa kanya. Sakali namang magkaroon ng trial, posibleng abuti ng pagdinig ng ilan pang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.